Short ride lang tayo today. Napakainit. Ang destination natin ay Antipolo para samahan natin yung tropa natin kasi titingin siya ng second hand na motor. Bibili na siya. So, for today's vlog, naisip ko lang pwede natin pag-usapan ang ano ba yung mga pros and cons ng pagkuha ng second hand versus brand new sa kasa. So may experience naman ako sa pagkuha ng both. Yung una naming scooter, brand new yun, galing sa kasa. Tapos itong gamit natin ngayon na Dominar ay second hand. Matagal ako naghanap actually ng Dominar, tapos nag-decide ako na mag-settle sa second hand. So unahin natin sa kasa kasi yun ang tingin ko mas straightforward. Isa sa mga benefits ng pagbili galing sa kasa ay iwas sakit ng ulo pagdating sa quality ng motor. Kasi nga bago siya brand new nga So lahat ng magiging issue is either factory defect na, or kung meron man, sagot na ng kasa yun. Kasi ang binibili mo doon yung peace of mind na bago yung motor mo. Yun yung binabayaran mo. Second pro ng brand new is pagka bumili ka ng brand new, 3 years ang expiry ng rehistro or ang validity ng first registration, at least para sa mga motor. So hindi mo naiisipin yung pag-register for a good amount of time. May enjoy mo talaga bago mo isipin yung pag-register. Third, meron pa bang pro pag bumili sa kasa? Well, I guess kung naghahanap ka ng bagong unit, punta ka lang ng kasa, for sure meron sila. Well, depende sa unit, pero pagka new release yung hanap mo, most likely nasa kasa yun. So syempre gugustuhin i-stock ng mga kasa, ng mga dealers yung syempre yung bago, yung mabenta. Tsambahan kasi yun pagka luma, mas lumang modelo. Ayun, yun lang yung pros ng kasa. Straightforward naman. Ngayon, ano yung mga I guess disadvantages pagka sa kasa ka bibili, kung balak mo bumili? Na-mention ko na kanina yung hindi lahat ng units available. So first hand experience, itong Dominar natin, naghahanap talaga ako ng brand new kasi yun nga, sabi ko ayoko ng sakit sa ulo, gusto ko first big bike, ako yung unang nakasakay kumbaga. Pero kasi pag ang hanap mo ay older model or hindi yung pinakabago, may hirap maghanap talaga. Next disadvantage, matagal minsan yung rehistro, matagal minsan yung plaka, sorry. So depende kasi talaga to sa dealer. May mga dealer na within yung 2 weeks, I think 2 weeks ba, 1 month ang tamang allotted period para mo makuha yung plaka mo. Pero sa amin kasi, sa experience namin, yung scooter namin ay parang 6 months or 1 year 1 year ata, no? 1 year bago namin nakuha yung plaka niya. So hindi naman ganun, hindi naman illegal, pero kasi hassle siya alam mo yun, yung wala kang plaka, so kinakabahan ka minsan. Tapos isa pa yun, pagka kasa, syempre wala ka agad papeles, hindi mo agad makukuha yun Pero minsan yung iba nag-aantay 2 weeks, 1 month, wala pang ORCR. So technically illegal pa yung motor gamitin pag ganun, hindi pa siya road legal. Last disadvantage, na mention na natin yung presyo. So bukod sa syempre mas mahal ang brand new, pagka kumuha ka pa ng installment, mas mahal din yun. Ang laki ng patong actually ng in-house installment ng mga dealers kasi dun sila kumikita. So 10%, 20%, tapos 5 years, 3 to 5 years kang nakatali dun sa company na yun, hindi technically sa'yo yung motor. So ano naman ang benefits ng pagbili ng second hand na motor? Benefits, mas mura, tapos mas malaki yung pwede mong pagpilian na selection. So maraming nagbebenta ng motor, wide yung selection. Next benefit, meron ka na agad papeles, meron ka agad plaka.
dapat pag bumibili ka pala ng second hand, dapat may at least original OR and CR. Sa akin personally, at least kahit yung mga napagtanungan ko, auto pa sila pag hindi original yung ORCR na kasama nung motor na binibili nila. Sakit kasi sa ulo yun eh. Pag nahuli ka sa, or pag magre-renew ka ng registration, hindi sa'yo nakapangalan, tas photocopy pa. So hassle yung ganun. Baka mahuli ka pa, tas hindi mo alam, may kaso pala yung motor na bibilin mo. So ingat lang, yun ang I think bare minimum pagdating sa papeles. Dapat original ORCR, tapos yung ID na rin nung original owner, yung nakapangalan dun sa papeles. So hindi naman siya con talaga, pero ito yung mga dapat mong isipin, gawin pag bibili ka ng second hand. So una na dun yung mga common issues. So hindi pa dito kasama yung hidden issues given na syempre possibility yun na merong hidden issues yung bibilin mong motor. Pero may mga common issues kasi lahat ng mga motor na lumalabas lang after a certain point in their life. So example dito sa Dominar natin, may common issue siya sa meron siyang common issue sa neutral sensor, na minsan nade-detect na naka-neutral ka or nawawala yung pagka-detect niya na naka-neutral ka. Tapos lumalabas lang yun after 5,000, 7,000 kilometers. So may mga issues na ganun na hindi agad lumalabas pagkabago yung unit. So hindi naman kasalanan ng ano yun, hindi naman kasalanan ng previous owner minsan. So nangyayari lang talaga. Pero kung i-disclose yun nung previous owner, edi mas maganda. At least nabibuild mo rin yung trust, nabibuild niya yung trust sa'yo. Pero it's up to you as the buyer na i-check pa rin yung mga common issues na gano'n. Bukod sa previous research sa due diligence, dapat masinop or thorough din yung pag-check mo ng unit. So pagka nag-meet kayo, dapat lahat ng makita mo na potential defects, dapat itanong mo dun sa seller. So anong examples ito? Check mo yung gulong, yun yung pinakamadali makita, yung gulong. Tanong mo gaano kalayo na yung tinravel niya, kasi ang odometer pwedeng ma-modify yan eh. So maganda, check mo muna yung gulong. Mukha bang pudpud, yung gilid, yung gitna. Yan, it takes experience. Siyempre ako, hindi naman ako mekaniko para makapagsabi ng kung ano yung specifics na dapat makita. Pero mga basic checks lang. So isa rin magandang gawin pag bumibili ng second hand, sakyan mo, i-test drive mo yung motor. Doon mo kasi makikita, bukod sa kung fit sa'yo, yung riding position, yung power, gaano kalakas yung torque ng motor na binibili mo. Doon mo rin makikita kung may potential issue sa handling, sa brakes, yan, sa throttle response, diba? May mga bagay kasi na doon mo lang talaga may experience. Yan, due diligence at saka actual or thorough inspection ng motor. Ayun, maganda rin kung may kakilala kayong mekaniko, dalhin nyo na rin para masilip din niya. Lalo kung yung mekaniko na dadalhin mo ay specialist dun sa specific na motor, para alam niya kung ano yung mga dapat i-expect or mga dapat i-check given yung odometer reading ng motor na inaano mo, na bibilhin mo. Ano ba bang pros and cons ng second hand? Nag-iisip pa ako eh. Ito hindi ko alam kung pro or con, pero pagka may upgrades na yung motor, pwede siyang makita as pro in the sense na pagbili mo, kumbaga kargado na
may upgrades na libre. So hindi mo na kailangan, or mas konti na yung bubuting tingin mo. Yun nga lang ang con doon kasi, kung hindi mo trip, number one, kung hindi mo trip yung mga install ng previous owner, like, so kunyari pinalitan niya yung headlight, hindi mo trip yung design, or pinormahan niya yung motor niya ng pang classic, tas ang mas type mo ay sporty. So may mga ganong consideration. Another thing, best pa rin talaga kung bibili ka ng all stock na motor, kasi at least dun sure ka na hindi nagalaw yung wiring, hindi nagalaw yung makina. It's another thing eh, parang isa pa siyang kailangan mong i-check kung maayos ba yung wiring, yung pagka-splice ng wires maayos ba, or ginawan lang ba ng paraan, yung ganun. So hindi siya pro, hindi siya con, depende sa kung ano yung hanap mo talaga eh. Kunyari nag-install siya ng loud pipe or loud exhaust, tapos nakatira ka sa subdivision, bawal yun boss, mahirap na yun. So papatanggal mo yun. Eto lang, kung bibili ka ng may upgrades na or may aftermarket parts na, dapat or maganda kasama rin yung stock parts. Iba pa rin kasi talaga yung tibay at yung build quality ng stock parts eh. Kasi yun talaga yung built or fabricated, yun yung ginawa para dun sa motor, na dun sa specifications ng motor. Na syempre given na con, I guess con na rin yun na may mga scam nga. Hindi laging scam na fake, or hindi laging scam na wala palang motor tapos pinost lang ganun, tapos nanakawin na yung pera mo. Pero best interest kasi nung seller na ipresenta yung motor in the best way. So pwedeng may mga maliliit na issues na hindi na nila sasabihin, kasi hindi naman game breaker tulad nun yung mga common issues na nasabi natin kanina. Tapos siguro tip na lang din, kung bibili ka ng second hand, magsama ka ng, kahit kung hindi man mekaniko, magsama ka ng friend that you trust, tropa mo, tulad ng ginagawa namin ngayon, para hindi lang, parang second opinion ba. Lalo kung may mga friends ka na mahilig magmotor din, na may experience sa iba-ibang klase ng motor. Oh shit. Emergency brake. Okay ka lang? Na ano ka ba? Tumalsik ka ba? So yun yung sinasabi ko, magdala ka rin ng tropa mo or kakilala mo na nagmamotor din. First, parang additional second opinion na rin siya. It's a second set of eyes na magtitingin kung may issues ba, or may potential, kung baka may mapansin siya na hindi mo nakita. Tapos bukod dun, kung meron mang issues, ikaw na mag-judge. Deal breaker ba yung issue na yon, or pwede na, baka pwede mong gamitin as negotiating point na rin yun. Baka mapababa mo yung presyo. Kawawa naman yung mga nagbabike dito. Election nga pala. Ayun, may naisip akong tip. Green flag sa akin na sellers yung enthusiast ng motorcycle. Sila yung tipong yung binebenta nilang motor ay pre-loved, as in literal na parang ito yung motor ko, yung una kong motor, gusto kong ibenta. Pero alam mo yun, alam mo may sentimental value sa kanila. Kasi ibig sabihin, inalagaan nila yung motor, minahal nila yung motor, literal na pre-love. Plus sa akin, na bukod sa kakilala mo, kung kakilala mo yung seller, syempre yun yung best case. Pero ito, yung Dominar, alagang hindi ibebenta. Parang nung narinig nung tropa ko na naghahanap nga ako ng Dominar, at Dominar talaga,
Kasi ang hirap maghanap ng time na yun. Ang hirap maghanap ng brand new. Tapos nung nalaman niya, sabi niya, ano ba yan? Alagang walang balak ibenta to eh. Parang ganun. So kung may mahanap kayong ganun, mga enthusiast, yan, maganda bumili sa mga ganun. Ganun din, isa pa, baka may mas snipe din kayo yung mga nagbebenta ng halos brand new pero hindi nagustuhan. Ganun yung nangyari doon sa isa naming tropa. Pang regalo dapat yung motor, pero hindi nagustuhan nung re-regaluhan. Ang benta, ang presyo ay nasa 20% less, 20% below SRP, pero yung odometer niya parang nasa 100 lang, wala pang 100. Kasi nga nakatambak nga lang daw sa garahe nila kasi hindi nagustuhan nung anak nung seller. Best case din yun. Ayan. So anyway, malapit na po tayo sa ating destinasyon. Ayan. Sabi, nakakatakot yung ano dito. Nakakatakot yung intersection. Okay, touchdown. So yun lang po. Salamat sa pagsama sa aming short ride for today. Ride safe, and as always, cheers.